Hanggat may hininga pa ako, hindi ako susuko sa inyo. Hindi ako tulad ng iba ninyong biktima na kinain ng buhay. Akin ang gintong ito dahil dugo ng aking ama ang binayad para dito. Natuklasan ng ama mo ang aming kuweba. Ninakaw niyang mapa upang sirain para wala nang magka-interes na pumunta rito. Gusto niyang sirain ang bitag ko para sa inyong mga tao. Kaya ipinapatay ko siya sa mga alagad ko. Pinatay mo ang tatay namin. Masama ka. Mamamatay tao ka. Susunugin kita at hindi niyo kami makukuha ng buhay tulad ng ginawa niyo kay tatay. Mahiwaga ang lugar na pupuntahan ninyo. Hindi natin alam kung anong klaseng mga nilalang ang naroon. Ang mga aswang ay hindi lamang kwentong bayan, kung hindi tunay na nilalang na nagbabantay sa mga kayamanang ito. Kaya mag-iingat kayo. Maging alisto sa paligid. Huwag pakampante. Magandang araw po, Dark Shadow, at sa libo-libo ninyong tagapakinig. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Rosario. Naisip ko pong ibahagi ang isang kwentong karanasan tungkol po sa mga aswang. Karanasang hindi ko po makalilimutan. Naganap po ito noong ako ay nasa edad 20 anyos pa lamang. Umaasa po ako sa inyo na mapapansin ang aking liham. Sana po inyong mabigyan at maisadula ito sa inyong YouTube channel. Maraming salamat po at mabuhay. Sisimulan ko na po ang aking kwento. Mababang gold content. 0.8 grams lang ito. Grabe naman. 6 na oras kaming nagkabog, Mang Eduardo. Sa gitna yun ng ilog sa malalim. Ginamit namin yung bagong teknik. Paghihiwalay ng black sand gamit ang magnet. Maraming buhangin pa. Susubukan natin sa acid. 18 carats lang to. Mababa ang presyo ngayon. Ginawa na namin lahat para linisin. Sinunod namin yung tamang angle. Paulit-ulit. 420 lang ang halaga nito. Mababa kasi ang presyo ngayong linggo. 420 lang? Hindi man lang umabot ng 500. Dati naman, 600 na ang ganito kadami. Ganon talaga ngayon. Bukod sa kaunti, bumaba ang presyo sa market. Dagdagan niyo naman po. Magbabayad pa kami sa ginamit namin sa pagkabog. Sige, gagawin kong 450. Sige na nga po. Eto. Bukas, sa Eastern Tributary kayo. Mas maraming ginto roon. Salamat po. Dali lang Ito ang resibo. Ay, grabe. Barat talaga yan si Mang Eduardo. 450 lang ang ibinigay. Ano ka ba? Hinaan mong boses mo, baka marinig tayo. Paano yung gamot ni tatay? Paano yung mga utang natin? Ay, ganyan talaga. Bukas, sa Eastern Tributary na tayo. Maraming ginto daw doon. Pagod na ako. Puro buhangin lang ang nakukuha natin. Wala tayong ibang pagkakakitaan. Kung di tayo magkakabog, wala tayong makakain. Kailangan ng gamot ni tatay. 1 linggo na siyang may sakit. Dadaan tayo sa butika, tapos bibili ng pagkain. Utang muna. Salamat, Ate Rosario. May ibang mining spots pa. Bumili kaya tayo ng metal detector. Next month siguro, ate. Sa ngayon, ayusin muna natin yung sluice box. May lamat ni. Bilisan natin, madilim na. Habang pauwi ang magkapatid, galing sa pagkakabog, medyo madilim na ang paligid. Hindi malaman ni Rosario kung bakit bigla siyang kinabahan.
kaya nagmamadali silang naglakad. Sa labas pa lamang ng bahay, napansin na ni Buknay ang sira nilang bintana na parabang pinagwalaan ng isang tao, lalo na lumakas ang kabog ng dibdib ni Rosario sa kanilang nakita. Bukas ang pintuan at sira ang kandado. Wasak ang mga gamit natin, ate. Tatay! Tay! Anong nangyari sa'yo? Rosario, aswang ang may gawa nito sa akin. Tatay, titawag po ako ng tulong para madala ka sa ospital. Hindi na. Aswang sila. Ang mapa, hindi dapat mapasa kamay ito ng masamang tao. Kung maaari, sunugin mo, mapa. Tay! Tatay! Tay, wag mo kami iwan! Hindi pa gaanong maintindihan ni Rosario ang babala ng kanyang ama, lalo na nang makita niya ang mapa na nagpapakita ng lokasyon ng ginto. Natuon ang atensyon niya sa kalunos-lunos na kalagayan ng kanyang ama na naliligo pa rin sa sariling dugo. Nagsipag-iyakan na lamang ang magkapatid sa sinapit ng kanilang ama habang inaasikaso ng puninarya ang bangkay ng kanyang ama. Hindi pa rin mawaglit sa kanyang isipan ang nangyari sa kanyang ama. Anong kaugnayan ng mapa sa mga aswang pati na sa buhay ng kanyang ama? At bakit kinitil nito ang buhay ng ama? Pagkatapos ng libing, determinado si Rosario na ipagpatuloy ang trabaho ng kanyang ama bilang minero at napagpasya niyang sundan ang mapa kasama ang kanyang kapatid na si Buknoy. Hindi nila alam ang huling habilin ng kanilang ama ay sunugin ang mapa. Hindi sundan ito. Nagpatuloy sila sa pang-araw-araw na pamumuhay. Sumama sila sa mga nagkakabog sa Eastern Tributary kung saan bali-balita sa kanila na maraming ginto ang makakabog sa lugar na yun. Pagdating nila sa lugar, narinig nila ang halos bulong-bulungan ng mga taong nagkakabog sa lugar na yun. Maraming minero ang nagkakabog ng mga oras na yun. Buknoy! Salok pa ng buhangin sa pinakailalim. Mabigat, ate! Puro bato naman eh. Eh di mas maganda. Maraming buhangin. Diyan kasi sumasama ang mga ginto. Bilisan mo. Tayo na lang ang nagkakabog ngayon. Kailangan makarami tayo para mabayaran natin ang mga utang natin. Ate, ano kaya kung sundan na lang natin ang mapa? Huwag mo mang mababanggit ang mapa. Mamaya niyan, may makaalam ng mapa. May magka-interest. Gawin mo na lang ang pinapagawa ko. Oh, heto ang sluice box. Damihan mo nang makakuha ng buhangin sa ilalim. Sige. Kahit namamanid na mga paa ko. Halos 3 oras na kasi tayong nakatayo sa tubig eh. O sige, ako na lang kaya muna dyan. Magpahinga ka muna saglit. Ako na lang ang magpapatuloy muna ng pagkakabog. Maya-maya marami pa magkakabog ngayon. Mawalan pa tayo ng pwesto. Maunahan pa nila tayo. Tutulungan nila kita, ate. Sigurado ka? Baka sobrang napapagod ka na. Okay lang. Basta magkasama tayo. Ganito ang dapat na angle. Para maihiwalay ang mabibigat na parte. Para mas maayos ang daloy ng tubig. Ngayon, bahagyang gagalaw-galawin ng buhangin. Yan, ganito, ganyan. May itim na buhangin. Aalisin natin ito. Gamit itong magnet. Heto, ate. Ayan. Oh, ikaw nang gumawa para matuto ka pa. Sige. Oh, dahan-dahan lang. Para hindi mapasama ang ginto.
Kanina pa natin yung kinakabog. Sayang. Hindi rin talaga pala basta-basta ang ginagawa ni tatay nung nabubuhay pa siya. Kaya pala lagi siyang pagod-pagoy sa bahay. Sinabi mo pa. Lalo na kapag mainit. Minsan, buong araw kang nakatayo. Tapos, buhangin ang nakukuha. Ay. O ngayon, lalagyan na natin ng mercury. O, haluan mo ng acid. Ikaw na, ate. Natatakot ako eh. Baka magkamali ako, masasayang lang. Kailangan sanayin mo na ang buhay na ganito. Walang ibang naipamana sa atin si tatay na trabaho kundi ito. O ngayon, malalaman natin kung totoong ginto nga nakuha natin. Kung hindi masisira, totoong ginto ang nakuha natin. Tingnan mo, may mga maliliit na butil. Kinang lang, pero kapag pinagsama-sama, magkakaroon na ng halaga. Saan, ate? Wala naman akong makita. Diyan! Kita mo yung maliit na kumikinang? Kapag nasinagi ng araw, iba ang kinang ng ginto kumpara sa ordinaryong bato. Ate! May nakuha ako! Tingnan mo! Nasaan? Eto! Mas malaki kaysa sa mga nakukuha natin. Lalo na kaninang umaga. Tingnan mo! Patingin! Ginto nga! Siguradong kalahating gramo ito! Sa wakas, may maipapakita na tayo kay Mang Eduardo! Magkano kayang ibibigay niya para rito? Siguro, mga 500 pesos. Pero pwede na yun. Pambili ng bigas at ulam. Sa araw-araw na ginagawa ng Diyosa, ganoon ang rutinang buhay ng magkapatid na Rosario at Buknay. Paulit-ulit ang kanilang pagkakabuga sa malamig at mainit na tubig, pagsalok ng mabibigat na buhangin, pagtsatsaga sa kakarampot na kita. Sa muli nilang pagbabalik sa kanilang tahanan, isa na namang pangyayari ang nagpagulantang sa kanila. Ate, ang bahay natin! Bakit parang pinagwalaan ang bahay natin? Sinong gagawa nito? Ang mapa! Marahil ay, yun talaga ang kanilang pakay. Baka nakuha na nila, ate. Kung dito sila sa loob maghahanap, hindi nila makukuha yun. Hindi ko dito sa loob ng bahay itinago ang mapa. Posible kayang yun talaga yung sadya nila? Posible, Buknay. Dahil wala naman tayong mga gamit na pwede nilang manakaw dito. Ang tanong, sino kayang may gawa nun? Ibig sabihin, ate, maraming ang nagkaka-interes sa mapa. Hindi kaya aswang ang may gawa nun? Palagay ko hindi. Bakit mo naman nasabi? Dahil kung aswang ang gagawa nun, sana nung araw pa lang na sinalakay nila si Itay. Sana noon pa lang nila pinag-interesan ng mapa. Hindi nila nakuha yun kay Itay, kaya pinatay lang nila. Nanganganib ang buhay natin dahil sa mapa? Saan mo ba nilagay? Sa maayos na kalagayan. Kukunin ko yun kapag aalis na tayo dito. Kailan tayo aalis? Hindi ko alam. Ate, baka ito na ang tamang panahon para sundan natin ang mapa. Malay mo, ito na yung pagkakataon natin. Kahit man lang dito. Magkaroon ng kabuluhan ng pag-iingat ni tatay sa mapa na yan. Buhay niyang ibinuwis niya para dyan. Pag-isipan natin. Huwag tayong padalos-dalos. Paano kung balikan tayo? Mabuti na lang wala tayo rito. Kung nagkataon na nandito tayo, malamang pati tayo napahamak. Kung may nagkaka-interes sa mapang iniwan ni tatay, ibig sabihin, hindi lang mga aswang ang nagkaka-interes dito. Lubhang mapanganib nga ang mapa na iniwan sa atin ni tatay. Matagal na pinag-isipan ni Rosario ang mapang iniwan sa kanila ng kanilang ama bago ito namatay. Bumalik din sa kanyang alaala ang sinabi nito bago ito namatay. Kailangang ingatan hanggat maaari. Huwag na huwag mapapasa kamay ito ng masamang tao dahil mapapahamak lang
kundi man sunugin. Kaya kinabukasan noon nabuo sa kanyang isipan ang isang desisyon na magpaalam sa puntod ng kanilang ama bago tuluyang umalis ng kanilang nayon upang tunguhin ang tinutumbok ng mapa kung saan marami raw ginto ang makukuha. Itay, patawad kung hindi kita sinunod na sunugin na lang ang mapa. Alam ko rin na mahalaga to sa'yo. Hindi kasi ako mapanatag na hindi malaman ang totoo. Kung hindi mo man masabi sa akin ang lahat, bago ka namatay, nasisiguro ko na ang mapang ito ang magiging kasagutan ng lahat. Tsaka isa pa, Itay, hindi rin ako papayag na basta na lang matapos ang buhay ng ganon-ganon na lang. Igaganti kita, Itay, kung aswang man na may gawa talaga nito sa'yo. Siguro, kapag nakuha na namin ang ginto, kapag marami na kaming pera, magagawa na naming bigyan ng hustisya ang kamatayan mo. Aalis po kami ni Buknay. Iiwan po namin ang bayang ito. Pangako, babalik kami kapag maayos ng lahat. Dadalawin ulit namin ang puntod mo, Itay. Paalam, Itay. Pagkagaling sa puntod ng kanilang ama, nagtungo na si Rosario sa tindahan ni Mang Edmundo, ang gold buyer sa bayan. Malinis at maayos ang tindahan. May pagkahanay ang timbangan ng gold testing kita. Pumasok si Rosario. Mag-isa lamang ang lalaki ng mga oras na yun dahil wala pang nagbebenta ng mga nakabog na ginto. Aba Rosario, kumusta? Nasaan ang kapatid mo? Nasa bahay po, nag-aayos ng mga gamit. Mang Edmundo, may itatanong lang po sana ako sa inyo. Magkano po ba ang halaga ng isang bar na ginto ngayon? Bar na ginto? Depende sa laki at purisa. Pero ang standard na 1 kilo ang isang bar, mga nasa 3.2 million yun ang halaga. Ganon kalaki? Oo naman. Bakit mo na itatanong? May nahanap ba kayong isang bar na ginto? Wala po. Rosario. Nagtatanong lang po. Kilala ko ang tatay mo. Malapit kami noon. Marami ang nakakaalam na may hawak siya ng mapa ng malaking mina ng ginto. Marami rin ang nagkakainteres sa mapa. Hindi mo magagawa yan na mag-isa. Kaya kung maaari, magtiwala ka sa akin. Matutulungan ko kayong magkapatid. Kung hawak mo ang mapa, matutukoy natin ang malaking deposito ng ginto. Anong deposito po ang sinasabi niyo? Huwag ka lang magkunwari. May alam ka sa mapa ng ginto, di ba? Marami nang nagsasabi na may naiwan ang tatay mo. Yung mapa na magtuturo sa malaking deposito ng ginto. Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Rosario, kung may alam ka makatutulong ako. Delikado kapag solo kang lalakbay doon. Makipagtulungan ka na lang sa akin. Hati na lang tayo kung ano makukuha natin doon. Kaya ba nilooban ang bahay namin nung isang araw? Dahil sa mapa na sinasabi niyo? Oh, nilooban kayo? Bakit hindi mo sinabi sa akin nang maprotektahan ko kayong magkapatid? Sigurado ako, ang gumawa noon ay nagkaka-interes sa mapa. Marami sa mga nagkakabog ngayon ang nag-uusap-usap. Nais nilang makuha ang mapa. Kaya kung nasa iyo ang mapa, pagkatiwala mo sa akin, hindi kita susubain. Kung ano makukuha natin na ginto sa lugar na yon na binabanggit ng mapa, bibigay ko rin naman sa iyo eh. Umamin ka lang. Kaya ka hindi nagkakabog dahil natagpuan nyo na ang mapa. Hindi ho yun. Gusto ko lang masiguro ang kaligtasan namin. Diyan na ho kayo. Rosario! Rosario! Hindi niya man aminin. Pero sa mga ikinikilos niya, nagpapakita lang na nasa kanya ang mapa ng ginto. Hindi nga ako nagkamali ng aking kutob. Mabilis na naglakad si Rosario pa uwi sa kanilang bahay. Balisa itong naglakad dahil naramdaman niyang maaaring may kinalaman si Mang Edmundo
sa panluloob sa kanila. Kilala pa naman na mapanglamang na tagabili ng ginto ang lalaking yun. Bawat hakbang na kanyang mga paa, tila ba may sumusunod sa kanya. Kaya hindi na sila nag-aksaya ng oras kahit natirik ang araw. Nagpasya silang umalis sa kanilang lugar. Ate, ang tagal mo. Saan ka ba galing? May mga inaayos lang, Buknay. Ano, nakahanda na bang lahat na kailangan natin? Oo, aalis na ba tayo mamaya? Ngayon na tayo aalis. Ano? Ang bilis naman yata. Marami na nga nakakaalam sa mapa. Kung tama ang kutob ko, may kinalaman si Mang Edmundo sa pangloloob sa bahay natin nung isang araw. Kung ganun, ang mapa nga ang kanilang puntirya? Oo, at hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha sa atin ang mapa. Ate... Kaya ngayon na tayo aalis, Buknay, para masiguradong ligtas tayo. O paano? Makikita nila ang pag-alis natin. Eh di lalo nila tayong pagdududahin sa mapa. Hindi tayo dadaan sa may ilog na pinagkakabugan. Tatawid tayo sa bundok. Medyo mahirap, pero ligtas naman tayo. Sige ate, basta magkasama tayo. Kung gano'n nila pinag-iinteresan ng mapa, sigurado ako, totoong may ginto sa lugar na tinutumbok ng mapa. Bilisan mo na, umalis na tayo. Sige. Ngayon din. Nagmamadaling ang umalis ang magkapatid sa kanilang nayon. Dala ang pag-asa na ang mapa ang magbibigay sa kanila ng magandang kinabukasan. Naramdaman niyang delikado ang gagawin nila patungo sa lugar ng maraming ginto. Pero sa isip ni Rosario, mas maganda na sila na lang ang tumungo kaysa magsama pa ng iba. Sa kanilang paglalakbay, doon nila nakilala ang isang babaeng inakala nilang makatutulong sa kanila. Kaya lang, nang marating nila ang bayang itinuturo ng mapa, pagkababa nila ng basa sa di kalayuan, nilapitan sila ng isang babaeng aakalain mo'y isang vlogger. Hi! Kayo yung nakasakay ko kanina sa bus, diba? Hindi namin alam. Hindi ka namin napansin. Nasa likod nyo kasi ako. Ako nga pala, si Bibi. Just call me Bebe ko. Bebe ko? Yan! I like it! Mukhang isa lang pupuntahan natin eh. Karuy-ruyan din ba kayo? Paano mo nalaman? Natunugan ko lang. Ano nga palang pangalan ninyo? Ikaw at saka yung kapatid mo? Rosario. Ito naman ang kapatid ko, si Buknay. Hello po. Hello? Hoy, kung karuy-ruyan ang punta ninyo, mabuti pa siguro sabay na lang tayo. Kasi doon din ang punta ko eh. Ano palang gagawin niyo doon? May hahanapin lang. Ginto ba? Ha? Ako kasi, magbo-vlog ako doon. Treasure vlogger kasi ako. Kapag nababalitaan ko na may nakatagong treasure sa isang lugar, pinupuntahan ko talaga para maipakita ko sa mga viewers ko ang pinupuntahan ko. Mag-isa ka lang? Meron naman akong kasama. Kaso nauna na ako. Susunod naman yun. Eh kasi alam niyo na ang pupuntahan sa Karuy-ruyan. Cameraman and editor ko na rin. Ay, excited lang ako. Kaya hindi ko na siya nahintay. Ano kaya kung sabay-sabay na lang tayong papunta ron? Para makatipid. Baka gusto nyo, i-flex ko pa sa vlog ko yung taong hinahanap nyo. Wag na siguro. Ayaw kasi namin makabulahaw ako sa lugar na yon. Nais lang namin na nahanapin siya ng tahimik. Ay, very baliktad pala tayo. Ako kasi gusto ko, showy sa lahat. Kayo naman palihim. Well, anyway, tara na. Sabay na lang tayo. Walang nagawa ang magkapatid sa pangungulit ng babaeng nakita nila sa terminal. Wala namang mawawala kung magtitiwala sila. Kaya sakay ng tricycle sa loob ang magkapatid na Buknay at Rosario. Samantalang ang babae naman na nag-alok sa kanila ng tulong nasa driver's seat ng tricycle. Habang tumatakbo ang sinasakyan nila, napansin nilang sinisipat-sipat sila ng babae. Kaya binalaan ni Buknoy ang ate niya na mag-iingat.
Baka may alam daw ito sa tunay nilang gagawin sa bundok ng Karuyruyan. Sa kanilang destinasyon, nakilala nila ang isang nagngangalang Isabel. Nag-alok ito ng tulong na doon pansamantala manatili sa kanilang bahay. Habang hindi pa nito nahahanap ang taong hinahanap nila sa lugar, si Bebe naman umiba ng bahay na inuupahan para sa kanilang pansamantalang pananatili. Nararamdaman ko na may iba kayong sadya sa lugar na ito. Ho? Huwag na kayong maglihim sa akin. Matutulungan ko kayo. Hindi namin alam kung... Magtiwala kayo sa akin. Iilan na lang kayong nagtangkang lusungin ng isang panganib. Anong ibig niyong sabihin? Bawat pumupunta sa lugar na ito, iisa lang ang kanilang layunin. Aling Isabel, kung magtitiwala ka sa akin, matutulungan ko kayo. Ang gintong nakatago sa bundok ang pakay ninyo, hindi ba? Ha? Sige, hindi na muna kita pipilitin sa ngayon. Pero kung aalis na kayo, sana'y magtiwala ka. Mabibigyan kita ng proteksyon para makapunta sa lugar na sinasabi sa mapa. Hindi ako masamang tao. Kanina pa lang sa terminal, nakita ko na kayong dalawa. Tunog ko na ng mga minera kayo. Aling Isabel, bibigyan kita ng pagkakataong mag-isip para makapagpasya ka. Pero hindi kita pipilitin. Pero binabalaan kita. Marami na ang sumubok na hanapin ang kuweba ng ginto. Pero wala ni isa man ang nagtagumpay. Buhay silang umakyat. Patay nang bumalik. Pero kung magtitiwala ka sa akin, bibigyan kita ng anting-anting na magagamit mo para labanan ng mga masasamang elemento sa lugar ng inyong pupuntahan. May mga kakaibang nilalang na makakasagupa ninyo bago nyo matagpuan ang malaking minahan ng ginto. Hindi kaagad nagtiwala si Rosario sa matandang nag-alok sa kanila ng tulong dahil ramdam ni Rosario ang kaba sa dibdib. Hindi niya alam kung sino ang pagtitiwalaan niya. Lalo pang nakadagdag ng kaba niya ang mga sinabi ng matanda tungkol sa mga kakaibang lugar o kakaibang nilalang sa pupunta nila. Kinagabihan noon, habang hindi makatulog si Rosario sa kaiisip kung itutuloy ba niya ang kanilang hangaring hanapin ang ginto na itinuturo ng mapa. Wala si ate sa tabi ko. Nasaan kaya siya? Ate? Nasaan ka? Baka nasa labas si ate. Ate? Ate, anong oras na? Nandito ka pa rin sa labas. Hindi ako makatulog, Buknay. Bakit? Hindi ko kasi alam kung dapat ko bang pagkatiwalaan si Aling Isabel. Sa tingin ko, dapat natin siyang pagkatiwalaan, ate. Ang bait niya sa atin. Kahit hindi niya pa nalaman kung anong pakay natin sa lugar na to. Pero, inalok na tayo ng matutuluyan at saka libre. Tama ka, Buknay. Ate, hindi ko kaagad naisip kanina. Masyado ako nagduda. Hindi ko pa rin kasi makalimutan ang nangyari sa barangay natin bago tayo umalis. Pakiramdam ko, mga alipores ni Mang Edmundo ang mga nakasunod sa atin. nakikinig ako sa usapan ninyo kanina. Ayoko lang sumabat dahil sabi mo, huwag sasabat ang bata sa usapan ng matatanda. Hindi ko akalain na didibdibin mo yung sinabi niya. Paano kung totoong may mga kakaibang nilalang sa lugar na yun? Ibig sabihin nun, totoong gintong naroroon dahil binabantayan nila. Pero ate, wala namang masama kung magtitiwala tayo sa kanya. Wala naman tayong ibang pagtitiwalaan eh. Tsaka, sa tanda ni Aling Isabel,
Magagawa niya pa ba tayong traitorin? Tama ka, Buknay. Bukas, kakausapin ko ulit siya. Sasabihin ko sa kanya ang tunay nating pakay. Pagkatapos ng pag-uusap ng magkapatid, nagbalik na sila sa kanilang higaan at nagpahinga ng maaliwalas habang sa kabilang dako naman, isang banta sa buhay ng magkapatid ang dalawang magkasintahang Natoy at Bebe. Dahil sa lihim nitong interes sa mapa na nasa pag-iingat ni Rosario, isang maitim na balak ang kanilang plinano, makuha lamang ang mapa. Sigurado ka bang nasa kanila ang mapa? Oo naman. Bakit ka ba nagtatanong? Mabuti na kasing nakasisiguro. Marami na tayong ginastos para masundan lamang sila. Ayokong masayang lamang ang oras natin. Tapos mauuwi lang sa wala ang lahat. Matibay ang source ko, no? Narinig kong nag-uusap sila ni Edmundo. Malakas din ang pang-amoy ng Mang Edmundo. Natunugan niya na nasa babaeng yun ang mapa. Huwag mong sabihin. Makipagsabuatin ka sa matandang yun. Mukhang pera yun. Natural. Anong alam natin sa pagmimina ng ginto? Makuha man natin yung lugar na yun, hindi natin alam kung paano minahin ng ginto ron. Pero sa ngayon, alam mo namang gahaman ang matanda na yun. Kung nagawa niyang ipapatay ang ama nila, hindi imposibleng gawin din nila sa atin. Hindi ang mga tauhan niyang nakapatay sa ama nila. Patay na nang dumating yung mga yun. So nakipagsabuatan ka nga sa kanila. Dahil alam mo ang mga lakad nila. Huwag kang mag-alala. Kung ginagamit niya tayo, di gagamitin ko rin siya para makuha lang natin ang malaking imbakan ng ginto. Pero kung hindi naman kailangang minahin ng ginto, hindi ko na siya kailangan. Dapat masolo natin ang ginto. Oo naman. Kailangan lang natin ng matanda para sa mga oras na kailangan natin ng kaalaman niya sa pagmimina. Pero kung mga purong ginto ang makukuha natin, hindi natin siya kailangan. Ang kailangan natin ngayon ay ang mapa. Kaya ikaw, bukas ng gabi, lalansiin ko si Rosario. Pero ikaw ang papasok sa tinutuluyan niya. Halughugin mo ang mga gamit nila. Kailangang makuha natin ang mapa. Natulog na rin ang dalawa na nangangarap ng gising ng mga gagawin nila sakaling yumaman sila sa ginto. Hindi pa man napipisak ang itlog, nagbibilang na sila ng mga sisiw. Buo ang kanilang masamang plano na manakaw ang mapa na nasa pag-iingat ni Rosario. Kinabukasan, ipinagtapat ni Rosario ang kanilang plano na hanapin ang ginto sa pamamagitan ng mapa. Dito sila binalaan ng matanda na mapanganib ang kanilang kahaharapin. Salamat naman sa pagtitiwala mo sa akin. Salamat din po sa pag-alok sa amin ng tulong. Tandaan ninyo, ang tunay na kayamanan ay bunga ng pinaghirapan. Bilib ako sa inyong determinasyon na makuha ang ginto. Bakit niyo pala nasabing ginto ang aming layunin kung bakit kami narito? Karamihan kasi ng pumupunta dito ay ginto ang pakay. Nagbabaka sakaling yumaman sila kapag natagpuan nilang tagong yaman. Pero totoo naman po ang tungkol sa nakatagong yaman, hindi po ba? Marami ang naniniwalang totoo. Marami ang sumubok. Pero walang nakakita at nakakuha ng tagong yaman ng karoy-royan. Nasaan na po yung ibang naunang treasure hunters? Wala na ni isa man sa kanila ang muling nakabalik. Katulad ng sinabi ko, may mga kakaibang nilalang na nagbabantay sa mga ginto. Kapag hindi mo alam kung paano proteksyonan ang sarili mo laban sa mga nilalang na yun, hindi ka na makababalik pa ng buhay. Ano ho? Anong klaseng nilalang? Mga aswang. Ho? Natatakot ka ba, Rosario? Hindi po. Para sa tatay ko. Hahanapin ko ang nakatagong yaman na tinutumbok sa mapa. At aalamin namin ang misteryo sa likod ng pagkamatay niya. Kung ganoon, bibigyan ko kayo ng proteksyon na magkapatid.
laban sa mga aswang na nagbabantay sa naturang kayamanan. Heto, isa itong mahiwagang amulet. Galing pa ito sa mga ninuno ko. Amulet po? Oo, Buknay. Ginagamit ang anting-anting na ito upang pahinain ang mga aswang. Kailangan mo lang itong itapat sa liwanag ng buwan at banggitin ang mga salitang nakaukit dito at babalik sa kanilang anyong tao ang mga aswang dahil sa panghihina. Ang galing naman po pala niyan. Maraming salamat po, Aling Isabel. Napakabuti niyo po sa amin ang kapatid kong si Buknay. Rosario, ramdam ko ang kabutihang loob ninyo at ang determinasyong mahanap ang mga ginto. Hindi sa hangaring yumaman, kundi sa paghahanap ng kasagutan. Tandaan mo, Rosario, ang kayamanan ay nagmumula sa puso. Huwag kang maging ganid at ito'y mapapasayo. Kapag binalot ng pag-iimbot ang puso mo, ito'y maglalahong parang bula at hindi mo na ito muling masusumpungan pa. Maraming salamat po sa payo niyo, Aling Isabel. Itatanim ko po yan sa aking puso't isipan. Matapos ang pag-uusap ni Isabel at Rosario, binigyan siya nito ng iba't ibang proteksyon laban sa mga sinasabi nitong mga nilalang na nagbabantay sa mga ginto. Samantala, kinagabihan, dumating si Bebe. May dala itong chichirya at iba pang kutkutin. May dala rin itong GSM Blue. Mojito. Nakangiting lumapit ito kay Rosario. Rosario! Girl! May dala akong snacks at saka drinks. Bebe, hindi kasi ako pwedeng magpuyat. Rosario, kahit 2 bote lang nitong GSM Blue, oy! Tapos, stargazing na lang tayo. Then after that, pwede na tayo magpahinga at matulog. Gusto ko lang talagang makilala ka. 2 bote lang, ha? Of course naman! Sandali, bubuksan ko yung drinks natin. Ano ba yung gusto mo? May ice o wala? Wala. May chichirya naman eh. Okay. Sana malasing siya kaagad para hindi na siya makaalis. Girl! Heto bubuksan ko na ha gamit ng ngipin ko. Ayan na, girl! Eto na yung inumin. Salamat. Ang tibay naman ang ngipin mo. Ganun talaga. Cheers! Uubusin ko kaagad ito para makaalis kaagad ako dito. Hey, girl! Dahan-dahan sa pagtungga. Wala naman tayong karera. Kalma lang. Kailangan ko kasi talagang matulog ng maaga. Why naman? Pupunta na ba kayo dun sa location ng ginto? Ha? Rosario, don't worry. Harmless ako. Wala akong interes sa mga ginto-ginto na yan. Ang gusto ko lang, makapture yung moments. At hindi ako interesado sa ganyan. Mas interesado ako sa history ng place. Bebe, sorry. Hindi ko kasi alam mga exact place na sinasabi mo eh. Wala sa'yo? Kahit yung mapa? Wala eh. Edi gold detectors na lang. Alam mo, may alam akong pwedeng bilhin ng mga metal detectors. Gusto mo samahan kita bukas? Sige, pwede naman. Bebe, lumalalim na kasi ang gabi. Kailangan ko nang matulog. Salamat sa drinks and snacks. Agad-agad? Hindi mo pa nga nauubos yung 1 bote, oh. Pasensya ka na talaga. Kita na lang tayo bukas. Kaagad na tinapos ni Rosario ang pakikipag-usap kay Bebe. Sa isip niya, wala namang masama kung magtitiwala. Pero habang lumalalim ang mga tanong ni Bebe, pakiramdam niya, hinuhuli siya nito sa isang bitag na hindi niya mawari. Sa kabilang dako naman, bigo si Natoy na mahanap ang mapa na sinasabi ni Bebe.
Inis na sinipa nito ang plastic sa upuan ng kanilang kwarto. Yun ang eksenang naabutan ni Bebe. Oh, Natoy, nakuha mo ba yung mapa? Nasaan na? Wala eh. Wala akong mahanap na mapa sa silid nila. Anong wala? Natoy, imposible. Nasa kanila magkapatid yung mapa. Wala nga doon. Halos baliktarin ko ng buong kwarto. Wala talaga. Baka naman nagkakamali ka lang. O yung dami ko nang ginastos dito ha. Magaling nga yung source ko. At ramdam ko kanina habang nag-uusap kami ni Rosario. Hesitant siya kaya alam ko may tinatago siya. Kung nag-aalinlangan siya sa'yo, kailangan mo makuha ang buong tiwala niya. Bebe. Sinusubukan ko naman, okay? Then try harder. Puiset. Mukhang pahihirapan pa tayo ni Rosario. Parehong inis ang magkasintang Natoy at Bebe. Dahil hindi nila nakuha ang mapa. Mula sa magkapatid, inis na naupo sila sa kama at muling nag-isip ng paraan upang mahanap at maagaw ang mapa kay Rosario. Samantala, sa pagbalik ni Buknay sa silid na tinutuluyan nilang magkapatid, laking gulat nila nang makita ang kalagayan ng kwarto. Para itong dinaanan ng bagyo, gulong-gulo ang mga gamit. Nadala nila ng kanyang ate dahil sa pag-aalala, hahanapin na sana ni Buknay si Rosario nang sakto namang dumating ito. Anong nangyari dito sa kwarto natin, Buknay? Bakit naggalat lahat ng mga gamit natin? Hindi ko rin alam, ate. Basta pagbalik ko galing sa tindahan. Para bumili ng pagkain, ganito na yung nadatnang ko. Nilak mo ba yung pinto kanina? Opo, pero sinira yung pinto eh. Ang mapa. Alam kong mapa ang dahilan. Paano ngayon yan, ate? Pati dito nasundan na tayo. Bukas, magpapasama tayo kay Bebe na bumili ng metal detector. Pero ate, wala akong tiwala sa babaeng yun. Alam ko yun, Buknay. Pero wala namang masama kung bibigyan natin siya ng pagkakataon. Baka mabait naman siya. Hindi ko alam. Basta wala akong tiwala sa kanya. Pero kung susubukan mong makipagkaibigan sa kanya, wala akong magagawa. Basta wag mo lang ibibigay ang buong tiwala mo. Oo, huwag ka mag-alala. Hindi ako lubos na magtitiwala. Mabuti naman. Mahirap na magtiwala ngayon. Napakaraming tao nang nagkakainteres sa mapa. Pagkatapos nilang mag-usap, pinagtulungan na nilang ayusin ang mga nagkalat nilang gamit. Sinigurado din ni Rosario na nasa safe ang mapa upang hindi ito makuha ng sinuman. Kinabukasan, sinabi ni Rosario ang nangyari kay Aling Isabel. Diyos ko, kung ganon, may nakaalam ng tungkol sa mapang hawak ninyong magkapatid at nasundan kayo dito sa aming baryo. Parang ganun ang hapo. Kailangan nyo nang iba yung ingat sa mga taong ganid at masahol pa sa aswang. Tama po kayo, Aling Isabel. Kahit sa nayo namin, maraming nagkaka-interes sa mapa. Bago po kami umalis doon, niluuban po kami. Diyos ko, marami na talagang nasisilaw sa pera. Ang salapi talaga ang kahinaan ng mga tao. Kaya nakakagawa ng masasama. Totoo nga ang nasusulat. Ang kayamanan ng nagiging sanhi ng maraming kasalanan. Opo, at malakas din po ang paniniwala namin ni Buknay na ang mapa ang dahilan kung bakit pinatay ang aming ama. May sinabi siya sa amin tungkol sa mapa. At ang sabi niya, aswang ang pumatay sa kanya. Hindi lang talaga ako makapaniwala kung totoo nga ba talaga ang mga aswang. Totoo sila, Rosario. Hindi lamang sila mga kwentong bayan. Kaya po pala, binigyan mo kami ng mga tradisyonal na proteksyon. Matanda na ako, Rosario. Marami na akong mga kwentong narinig tungkol sa mga aswang. Kung paano sila labanan. Kaya matutulungan ko kayo.
upang mapagtagumpayan ninyong makuha ang inyong hinahanap. Maraming salamat po talaga, Aling Isabel. Habang nag-uusap sina Isabel at Rosario tungkol sa mga proteksyon laban sa mga aswang, may narinig silang katok sa pintuan. Kaagad namang tiningnan ni Isabel kung sino ang panauhin at bumungad sa kanya ang matamis na ngiti ni Bebe. Hi! Good morning! Nariyan po ba si Rosario? Ay, si Rosario, nandito at nagkakape. Aling Isabel, sino po yan? Rosario, hey! Nakalimutan mo na ba yun ang pag-usapan natin kagabi? Tungkol sa pagbili ng metal detector. Hindi ko nakakalimutan. Bibili kayo ng metal detector? Opo, wala po kasi kaming mapa. Kaya metal detector na lang po ang gagamitin namin. Ay, ganun ba? Nako, mahirap maghanap ng lugar na walang mapa. Para kayong naghahanap ng karayom sa gitna ng talahiban. Parang adventure na rin po. Sa bagay, ay siya'y mag-iingat kayo. Thank you po, Aling Isabel, sa paalala. Hey, Rosario, tumingin ka sa camera ko. Dito. Hi, guys! Gusto ko lang ipakilala sa inyo si Rosario. Partner ko siya sa adventure nito. Samahan niyo kami, ha? Maghahunt kami ng mga mina ng ginto. Sana nga totoo, no? So, let's go. Bebe, kailangan ba talagang sabihin yan sa vlog mo? Baka mamaya may maniwala sa'yo. Chill ka lang. Clickbait lang to para dumagsa yung views ng videos ko sa YouTube tsaka sa TikTok. Konting paandar lang, alam mo na. Hindi na lamang kumibo si Rosario at sinilip na wag nang muling mahagip ng kamera ni Bebe. Di nagtagal, nakarating sila sa tindahang sinasabi ni Bebe. Doon naghihintay sa kanila ang boyfriend nitong si Natoy. Pagkatapos ipakilala ni Bebe kay Natoy si Rosario, pumasok na sila sa loob ng lumang tindahan. May iba't ibang gamit doon na pang treasure hunting. Naisip ni Rosario, marahil kilala talaga ang lugar na yun pagdating sa usaping pagmimina. Agad niyang napansin ang ilang kagamitang kapaki-pakinabang para sa mga katulad niyang minero. Kumuha siya ng metal detector, kompas, flashlight, pinpointer, pry bar, pickaxe at gloves. Habang abala si Bebe at Natoy sa pagkuha ng video ng mga paninda, mabilis na binayaran ni Rosario ang mga kinuha niya at isinilid ang mga yun sa bag. Pagkatapos, lumapit siya kina Bebe at Natoy na parang wala lang nangyari. Uwi na tayo? Tapos ka na? Nakabili ka na ng metal detector? Oo na, tara. Uwi na tayo. Baka kasi nag-aalala na si Buknay sa akin. Sandali lang. Bibili muna tayo ng tent kasi doon tayo sa gubat magpapalipas ng gabi. Aabutin din tayo ng gabi pag akyat sa bundok. Mahihirapan tayong bumaba uli. May point naman ng boyfriend ko, Rosario. Sama ka sa amin. Bili tayo ng mga pagkain tsaka ng tent. Sige, tara. Okay, tara. So guys, papunta na kami sa shop para bumili kami ng tent at saka ng pagkain. Magbabackpacking kami. As you all know, naghahanap kami ng mina ng ginto. So abangan ninyo. So paano? Bye muna for now. So once again, ako ang inyong baby girl, your treasure hunter Bebe. And please, huwag kalilimutan na mag-subscribe at i-hit na din ang button below. And join me for more epic adventures. Bye! Naiilang si Rosario sa presensya ng dalawang kasama, lalo na sa kamera nilang dala. Pati na rin ang mga sinasabi ni Bebe tungkol sa kanilang treasure hunting. Pagkatapos silang mamili ng mga kailangan, bumalik na si Rosario sa tinutuluyang bahay na abutan niyang naghihintay si Buknay sa kanya. Ate, saan ka galing?
Nag-alala ako. Galing ako sa baryo. Bumili ako ng mga kailangan nating equipments para sa pagmimina. Sino yung kasama mo? Yung bebe? Oo, tsaka yung boyfriend niya. Wala talaga akong tiwala sa kanya, ate. Hayaan mo na, Buknay. Magdodoble ingat na lang tayo. Mas magiging kaduda-duda tayo kapag iiwas tayo. Sa bagay, ano nang yun ang gagawin natin? Aakyat na tayo sa bundok bukas ng umaga. Pero bago yan, ngayong gabi, pag-aralan muna natin ang mapa. Sige, ate. Pumasok na sa kanilang kwarto ang magkapatid. Pagkatapos, kinuha ni Rosario ang mapa at pinag-aralan nila ito ni Buknay. Isinulat nila ang mga landmark at mga kailangan tandaan na nakasaad sa mapa. Nang matapos na, itinagong muli ito ni Rosario. Kinabukasan, nagpaalam na sila kay Isabel na aakyat na sila sa bundok ng Karuy-Royan. Mag-iingat kayo. Hangad ko ang inyong tagumpay at kaligtasan na magkapatid. Maraming salamat po sa mga babala at turo nyo, Aling Isabel. Heto, sa oras na mahanap ninyo ang minahan, mag-alay kayo ng kandila para sa mga elementong nangangalaga dito. Paano po kung aswang? Yung pangontra ang gamitin ninyo para sa mga aswang. Sana walang aswang dun. Mahiwaga ang lugar na pupuntahan ninyo, Buknay. Hindi natin alam kung anong klaseng mga nilalangang naroon. Kaya mag-iingat kayo. Maging alisto sa paligid. Huwag pakampante. Opo, Aling Isabel, gagawin po namin yan. Aalis na po kami bago pa kami abutan ng katirikan ng araw. Sige, mag-iingat kayo. Ang mga pangontrang bigay ko, wag na wag ninyong ihihiwalay sa katawan ninyo. Opo, maraming salamat po ulit. Tumalima na ang magkapatid upang umalis. Dala-dala ang kanilang malaking backpack. Pagkarating nila sa paanan ng bundok ng Karuy-Royan, naruroon ang magkasintahang Bebe at Natoy. Kapwa malawak ang ngiti para sa kanila. Matipid ng ngiti lamang ang isinukli ni Buknay at Rosario. Pagkatapos, nagsimula na silang akyatin ang bundok. Nasa kalagitnaan sila paakyata nang magsimulang magreklamo si Bebe dahil pagod na raw siya. Kaya't saglit silang huminto upang magpahinga. Natoy, nasa kalagitnaan na tayo ng bundok. Kailangang makuha na natin ang mapa. Ano balak mo ngayon? Itumba na natin magkapatid? Siyempre hindi, no? Susunod pa rin tayo sa plano. Paano kung gansyon tayo ni Mang Edmond? Alam mo naman, tumba na natin yung magkapatid na yan. Tapos kunin na natin yung mapa. At paano rin kung kailangan nating minahin yung ginto? Natoy, wala tayong alam sa pagmimina. Hirap naman ito, ginagawa natin. Ay, di sakyan muna natin ang magkapatid. Tapos kunyari, wala tayong interes doon sa ginto. Kapag nadala nila tayo sa lugar kung saan ang minahan, di saka natin aagawin sa kanilang mapa. Ano bang silbi ng mapa kung naroon na tayo mismo sa minahan? Alam mo, pasalamat ka naging cameraman at boyfriend kita kasi ang utak mo walang laman. Siyempre kailangan pa rin natin yung mapa para malaman natin kung saan ang eksakto na matatagpuan yung mga ginto. Nagtalo sina Bebe at Natoy kung dapat ba nilang persahang kunin ang mapa mula sa magkapatid o panindigan ang pagpapanggap na maging magkaalyado sila. Naisip din nila baka gansyuin sila ng matandang si Edmundo kaya't lalong hindi nila alam kung anong nararapat na gawin. Samantala, napansin ni Buknay at Rosario ang tila mainit na pagtatalo ng magkasintahan. Nagkatinginan ang magkapatid. Tila pareho nilang nararamdaman na may hindi tama. Sa tingin mo ate, ano kayang pinagtatalunan nila? Hindi ko alam. Pero may pakiramdam akong may mali. Ako rin. Kanina ko pa napapansin. Sinisipat nila tayong dalawa ate. Lalo ka niya. Tingin mo, may iba silang agenda bukod sa pagva-vlog? Oo, kasi tingnan mo naman. Wala silang ibang dalang equipment. Tent lang, tsaka pagkain. Baka vlogging lang talaga ang sadya nila.
Hindi rin. Siyempre ikaw ate, kung ibang tao ka, kapag may ginto na sa harapan mo, hindi mo ba pagkakainteresan? Kung tayo nga pinagtsatsagaan natin ang pambabarat sa atin ng mga Eduardo, tapos tinitiis natin ang pagod at init ng pagkakabog, sila pa kaya? Napaisip si Rosario sa mga sinabi ni Buknay. May punto ang kanyang kapatid. Palihim niyang tiningnan ang magkasintahan na kasalukuyang abala sa pagkuha ng video. Napansin ni Rosario na panay ang sulyap ng mga ito sa kanila, lalo na sa dala nilang mga gamit. Unti-unting nakaramdam ng pagdududa si Rosario. Ilang sandali pa silang nagpahinga bago nagdesisyon na magpatuloy sa pag-akyat sa bundok hanggang sa makarating sila sa kasukalan ng bundok kung saan matatagpuan ang mga nagtataasang mga puno. Kumakalat na rin ang dilim sa buong paligid kaya nagpasya silang doon na maglatag ng tenta at magpalipas ng gabi. Ayan, maliwanag na. Mabuti na lang. Magaling gumawa ng bonfire tong boyfriend ko. Siyempre, palagi natin to ginagawa dati pa. Rosario, anong pinagkakaabalahan mo noon sa inyo? Kayo ng kapatid mo? Nagkakabog kami ng ginto. Talaga? Eh di magaling kang magmina. Hindi gaano. Yung tatay ko talaga ang magaling, kaso hindi niya ako naturuan eh. Hindi ko sasabihin na marunong at magaling ako magmina. Ay, ganun ba? Sayang naman pala, no? Oo nga eh. Kayo, ginagawa niyo talaga to? I mean, ang pagbablog? Oo naman. Dito kami kumikita ni Natoy. Sabi nga ng mga viewers namin, perfect match daw kami. Ako magaling mag-vlog, siya naman magaling mag-edit, tsaka mahusay na cameraman. Narinig niyo ba yun? Oo, kaluskos mula galing sa kakahuyan. Baka naman may mababangis na hayop dito. Hindi malayo. Masukal ang bundok na to. Baka may mga asong gubat at iba pang mababangis na hayop dito. Oh, anong gagawin natin? Maging alerto lang tayo. Ate, baka yun yung sinasabi ni Aling Isabel ng mga aswang. Buknay, huwag kang magsalita ng ganyan. Manalangin na lamang tayo na hindi sila mga aswang. Oh, Margie! Natoy! Mga malalaking aso! Mukhang susugurin nila tayo! Ate, anong gagawin natin? Tumakbo tayo! Hindi tayo pakakawalan ng buhay ng mga yan! Tumakbo? Okay! Tumakbo na tayo! Bilis! Bilisan nyo! Bilisan nyo! Bilisan mo ang pagtakbo, Buknay! Huwag na huwag kang hihiwalay sa akin! Bilisan mo ang pagtakbo! Opo, ate! Hindi po ako bibitaw sa kamay mo! Bilis, Buknay! Opo, ate! Hoy, bilisan mo pa ang pagtakbo, Natoy! Bebe ko! Patuloy sa pagtakbo ang apata. Nanguna magkasinta ang Bebe at Natoy, habang nakasunod naman ang magkapatid na sina Buknay at Rosario. Halos maiyak na sila sa takot habang patuloy silang tumatakbo. Bigla silang napahinto. Muntik nang mabuwal si Rosario nang mabangga niya ang likod ni Natoy dahil sa biglaan nitong paghinto. Ano nang gagawin natin ngayon? Nasukol na nila tayo. Wala na tayo matatakbuhan, Natoy. Narito na tayo sa gilid ng bangin. Di ko maaninag kung anong nasa ibaba dahil sobrang dilim. Ayoko magsabihin pero natatakot na ako. Basta huwag ka lang hihiwalay sa akin. Hindi! Susugurin nila tayo! Hindi! Ate! Buknay! Dito ka sa likod ko! Oh my God! May bumaril sa mga aso! Sino? Pasensya na kayo. Nahuli ba kami?
Mang Edmundo? Ate, si Mang Edmundo, may kasama siyang mga tauhan at may mga baril sila. Narito ako upang iligtas kayo. Sabi ko naman sa inyo, Rosario, hindi mo magagawang mag-isa ito. Hindi ko alam ang ibig mong sabihin. Huwag ka na magsinungaling. Alam ko nasa iyo ang mapa. Ibigay mo na sa akin. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ate! Kapag nagmatigas ka pa, ang susunod na balang ipuputo ko, dederecho na sa bao ng kapatid mo! Akala ko mapanglamang ka lang. Kriminal ka rin pala. Ikaw ba ang pumatay sa tatay ko? Sana nga ako na lang. Pero hindi. Dumating kaming patay ng tatay mo. Hinanap namin ang mapa. Pero hindi namin nakuha. Yun pala ibinigay niya sa'yo. Kaya akin ang mapa. Hindi ito mapapasayo. Ang sama mo, Mang Edmundo. Kilala mo ang tatay ko. Itinuring kanyang kaibigan. Tapos, gaganituhin mo lang kami. Ayaw mo talaga? Ha? Ayaw mo? Wait! Ano? Ha? Ate! Bitawan mo po ako! Bitawan mo kapatid ko! Walang hiya ka! Napakasama mo! Ate! Ibibigay mo o hindi? O hindi? Pasasabugin ko ang bao ng ulo ng kapatid mo! Hindi malaman ni Rosario ang kanyang gagawin. Natakot siyang ibigay ang mapa sa mga traidor na nasa harapan niya. Ngunit ayaw niyang malagay sa panganib ang kaisa-isa niyang kapamilya. Nakatutok sa ulo ni Buknoy ang baril ni Edmundo. Isang tanawing nagpatigas ng kanyang katawan sa takot. Wala siyang nagawa kundi dahan-dahang inilabas ang mapang ipinagkatiwala ng kanilang ama. Heto! Naririto ang hinihingi mo! Pakawalan mo ang kapatid ko! Ibibigay mo rin lang naman pala eh. Magmamatigas ka pa. Huwag mo ibibigay sa kanya yung mapa! Masama siya! Mas importante ang buhay mo, Buknay! Akin ang kapatid ko! Sige! Ayan! Akin ang mapa! Buknay! Sorry, Buknay! Ay, finally! Nasa atin na din ang mapa. Hindi na tayo mahihirapan. Oo nga. Magkakasabot kayo? Of course, magkakasabot kami. Hindi naman talaga kami totoong mga vlogger. Nagpapanggap lang kami para yun ang way namin na makalapit sa'yo. Mga walang hiya kayo! Ang sasama niyong tao! Tama na ang kadramahan. Wala akong panahon sa mga ganyan. Kayo, dakpin niyo ang magkapatid na yan. Itali ninyo kung saan. Kapag nanlaban, patayin niyo. Ate, anong gagawin natin? Magbabayad kayo sa ginawa niyo. Pare-pareho kayo! Huwag ka na mag-inarte dyan. Nasa amin ang mapa. Kaya wala ka ng silbi sa amin ngayon. Huliin niyo ang dalawang yan! Itali niyo! Ate, ano lang gagawin natin? Tumakbo tayo. Sige, oo ate. Tumakbo na tayo. Buknay! Hoy! Tumatakas yung magkapatid! Habulin niyo! Hoy! Ano bang hinihintay niyo? Habulin niyo na! Ate! Saan tayo pupunta? Hinahabol tayo ng mga tauhan ng mga Edmundo! Hindi ko alam. Basta tumakbo lang tayo. Hindi dapat nila tayo mahuli. Sige ate! Takbo, Buknay! Patayin ang dalawang niyo! Bilisan mo ang pagtakbo, Buknay! Bilis! Ate! Binabaril niyo na tayo! Wala silang balak na buhayin tayo, Buknay! Papatayin nila tayo! Kaya bilisan mo ang pagtakbo! Huwag mong bibitiwan ang kamay ko! Ate! Wala na tayo mapupuntahan! Ate! Pangin!
At may lawa sa ibaba! Tatalon tayo! Pero ate! Wala na tayong pagpipilian! Tumalo na tayo! Sige! Oh, tumalon sila! Paulanan niyo ng bala! Huwag niyong titigilan para hindi kagad makaon, para tuloy na silang malunod! Kaawa-awang Rosario. Mamamatay na lang, hindi pa nakinabang. Oy, Natoy, tumawa ka rin. Yayaman na tayo, bebe. Hihiga na tayo sa kayamanan. Hindi na tayo mauubusan ng pera. Mabibili na natin lahat ng gusto natin. Oh, tumigil ka na. Tumigil na ako, di ba? Okay. Tuwang-tuwa ang magkasintahang Natoy at Bebe nang makuha nila ang mapa. Wala silang awa. Kahit pa pinaulanan ng putok ng bala ang magkapatid na Buknay at Rosario. Samantala, makalipas ang halos kalahating oras ng paghihintay, hindi pa umahon ang magkapatid. Dahil dito, inisip ni Edmundo na baka nalunod na ang dalawa. Kaya't nagsimula na silang sundan ang lokasyong nakasaad sa mapa. Sa kabilang dako, halos maubusan ng hininga ang magkapatid bago sila tuluyang umahon mula sa lawa. Sinigurado muna nilang tumigil na ang pamamaril mula sa mga tauhan ni Edmundo bago sila tuluyang umahon. Buknay, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, ate. Ang braso ko. May tama ka, ate. Naplis lang ito, Buknay. Makakaya ko itong hindahin. Pero ate, tumutugo ang sugat mo. May first aid ako sa bag. Mabuti na lang, nakaalis na sila. Kaya nakuha ko ito. Lalagyan natin ang sugat ko ng gamot at gasa. Tapos, susundan natin sila Mang Edmundo. Pero ate, wala na sa atin ang mapa. Isa po, may mga tauhan at may mga baril sila. Nakalimutan mo na ba, Buknay? Pinag-aralan natin ang mapa. Kaya kahit wala ang mapa, mahahanap natin yun. Oo nga pala. Mabuti nilang pinag-aralan natin yun. Oo, dahil may kutob ako. Kay Bebe at Natoy. Sabi ko sa'yo hindi mapagkakatiwalaan ang dalawang yun. Unang kita ko pa lang dun sa bebe na yun, duda na talaga ako. Wala talaga tayong dapat pagkatiwalaan. Katulad ni Mang Edmundo, kaibigan siya ni tatay. Pero pinagtangkaan niya tayong patayin. Pati na rin si tatay. Ang sasama nila, ate. Walang kasing sama, Buknay. Walang kasing sama. Galit na galit ang magkapatid na Rosario at Buknay kay Edmundo. At sa magkasintang Bebe at Natoy, agad na ginamot ni Buknay ang daplis na sugat ng kanyang ate upang hindi ito lumala at magdulot ng impeksyon. Samantala, nag-umapaw sa kasiyahan ang tatlo dahil sa wakas napasa kamay na nila ang mapa. Hindi nila magawang makapaniwala na ilang sandali lamang magiging kanila na ang malaking kayamanan. Makaraan ang ilang oras, nakarating na sila sa lokasyon na nakasaad sa mapa. Nasa bukana pa lamang sila ng isang kuweba at ang madilim na loob nito'y tila nagtatago ng isang misteryong naghihintay sa kanila. Papasok tayo sa loob ng kuweba na yan. Napakadilim. O ayaw yung sumama. Maiwan na lamang kayo rito. Aba, di pwede, baka mamaya isahan mo kami. Laki na ng ginastos at pagod namin. Makuha lamang ang mapang yan. Ganit din naman kayo, no? Patas lang ho tayo, Mang Edmundo. Kung ganit ka, di ko nandun kami. Kaya hindi kami magpapaiwan rito, no? Sasama kami sa loob kahit anong mangyari.
Di sumama kayo. Walang problema sa akin. Hindi ko naman kayo gugulangan eh. Maniwala kami sa'yo. O tara na nga, at nangangati na ang kamay ko na mahawakan yung kayamanan. Ito ang pinagkaiba natin Mauricio, ikaw mas pinili mong itago ang bapa at makontento ka sa kakarampot na kita sa pagkakapag. Samantalang ako, gusto ko ng agarang pagyaman. Kung hindi ko na kailangan pang maghirap ito na ang sagot sa lahat ng pangarap ko. Bebe ko, yayaman na tayo. Makakapag-travel na tayo kung saan-saan. Makakakain na rin tayo kahit anong gusto natin. Makakabili tayo ng mga mamahaling cellphone at kotse. Mang Edmundo, matagal pa ba? Huwag na kayong magmadali. Tumulong na lamang kayong mailawan ang daraanan natin. Dahil sobrang madilim. Wala kaming dalang flashlight. Ano? Naiwan namin nung nagsitakbuhan kami. Nagsuguring kami ng mga aso. Inis na kinuha ni Edmundo ang kanyang extrang flashlight. Iniabot iyon sa magkasintahan. Napakadilim ng loob ng kuweba. Dinig na dinig ang ingay ng mga paniking lumilipad sa dilim. Madulas din ang kanilang daraanan dahil sa mga lumot na tumutulo sa mga basang bato. Nang kalagitnaan na sila ng kanilang paglalakad, nang bigla silang makarinig ng isang kakaibang ingay, agad silang napahinto. Nag-atubili at nag-isip kung anong uri ng panganib ang naghihintay sa kanila. Naririnig niyo pa yun? Mga paniki lamang yan. Ganyan talaga pag nasa loob ng kuweba. Maraming paniki. Hindi! May kakaibang ingay akong naririnig bukod sa paniki. May paparating. Maganda kayo. Ano gagawin natin? Saan tayo pupunta? Napakadilim! Tulong! Yung isang tauhan mo, may humahablot sa kanya. Hindi ko makita kung anong nilalang. Hindi. Anong nangyari? May naririnig ako. Parang nilalapan na laman na kung saan. Mang Edmundo, anong nangyayari? Hindi ko alam. Wala akong alam. Hindi mo alam? May pumapatay sa mga kasama natin? Hindi ako papayag na mamatay dito. Heto ang sa inyo! Tanggapin niyo ang bala ng baril ito! Tama na, ano ba? Baka matamaan mo kami, Mang Edmundo! Tumigil ka na! Patuloy ang pagpaulan ng bala ni Mang Edmundo sa dilim. Hindi niya matukoy kung saan nanggagaling ang mga halimaw na lumalapa sa kanyang mga tauhan. Si Bebe naman, patuloy na sumisigaw sa takot. Maya-maya pa narinig nila ang alulong ng aso mula sa dilim. Isang nilalang ang lumitaw. Puno ng malaking sugat ang katawan nito. Makahabang kuko, matutulis na pangil. Namumula ang mga mata. Hindi agad sila nakagalaw at namalaya na lamang nila na hinihila na sila papasuka sa kalaliman ng kuweba ng mga nakatatakot na nilalang. Dito nila natuklasan ang isang mas nakatatakot na tanawin, puno ng mga kalansay at bungo ng tao. Ano? Nasaan ang ginto? Walang ginto! Puro kalansay ng taong naririto. Nasaan na kayamanang sinasabi sa mapa? Hindi ko alam. Ang buong akala ko'y totoo ang lahat. Dahil marami ang nagkaka-interes sa mapang ito. Pwes, na-scam na tayo. At ngayon, nasa kamay tayo ng halimaw na aswang. Hindi, yung pangit na aswang ang nagdala sa akin dito. Papalapit siya sa akin. Huwag kang lalapit! Pwede!
Mauulanan ko ng bala ang buong mong katawan! Huwag ka sabing lalapit! Gutom na ako. Preskong laman at dugo. Huwag mong sabihin! Kakainin niyo kami! Pumunta kami rito para sa ginto! Hindi para maging hapunan ninyo! Ayoko pang mamatay! Gusto ko pang yumaman! Umalingaw-ngaw ang iyak ni Bebe sa loob ng kuweba, kasabay ng mga nakatatakot na boses ng mga aswang. Si Edmundo, hindi makapaniwala sa sinapit nila. Napalilibutan sila ngayon ng makatindig palahibong mga nilalang. Sila na lamang 3 ang natira. Ang mga tauhan ni Edmundo, isa-isa nang pinakain ng mga aswang sa kanilang reyna. Samantala, patuloy na tinatahak ng magkapatid na Rosario at Buknay ang daan patungo sa kuwebang sinasabi sa mapa, ang kinaroroonan ng tagong mina. Pilit na tinitiis ni Rosario ang sakit mula sa sugat sa kanyang braso, bagay na labis na ikinabahala ng kanyang kapatid. Ate, tumutugo na yung sugat mo. Huwag nilang kaya tayong tumuloy. Malapit na tayo, Buknay. Masasayang ang lahat ng pinaghirapan natin kung babalik lamang tayo. Pero paano ka? Yung sugat mo. Kagaya ng sabi ko kanina, daplis lang to. Walang balang nakabaon sa braso ko. Kaya ayos lang ako. Paano kung nakuha na nila Mang Edmundo mga ginto, tapos makita nila tayo? Nararamdaman kong hindi pa, Buknay. May tiwala kong hindi hahayaan ng Diyos na manaigang katulad nilang mga ganid. Sige, halika. Aalalayan na kita. Maraming salamat, Buknay. Bilisan na natin bago pa mahuli ang lahat. Opo, ate. Dahil sa iniindang sakit ni Rosario, ilang beses silang huminto upang palitan ng gasa ang nakatali sa kanyang braso. Gayunpaman, determinado pa rin ang magkapatid na marating ang kuweba na tinutukoy sa mapa. Samantala, sa loob ng madilim na kuweba, hindi magkandamayaw sa kasisigaw ang 3. Sa sobrang takot, iginapo sila ng mga alagad ng renang aswang. Isinabit ng patiwarika. Napasigaw si Bebe sa sindaka nang biglang gilita ng rena ang liig ni Natoy. Bumuhos ang dugo nito. Agad na ibinuka ng rena ang kanyang bibig upang saluhin ang sariwang dugo habang titig na titig kay Bebe ang kanyang mapupulang mga mata. Natoy! Oh, Diyos ko! Halimo ka! Pinatay mo ang boyfriend ko! Anong klaseng nilalang ito? Hindi! Nilaslas niya ang tiyan ni Natoy at lumabas ang mga bituka! Anong lamang loob nito? Huwag mong kainin ang bebe ko! Hayop ka! Mamamatay tao ka! Aswang ka! Patayin niyo na lang ako sa mabuting paraan. Ayoko mamatay sa ganitong paraan. Ang gusto ko lang naman ay yumaman sa madaling paraan. Ayokong mamatay sa brutal na ito. Tulungan niyo kami, Diyos ko! Natoy! Mga hayop kayo! Mga aswang! Pakulan niyo ka rito! Pakulan niyo! Nilapan ng rena ng mga aswang si Natoy sa harapan mismo ni Bebe at Edmundo. Halos mabaliw sa takot ang dalawa. Hindi matanggap ni Bebe na wala na si Natoy. Kinain na ito ng halimaw sa mismong harapan niya. Hindi niya kailanman inakalang ang labis na paghahangad nila ng kayamanan ay hahantong sa isang karumal-dumal na trahedya. Samantala, narating na ni Rosario at Buknay ang kuweba na tinutukoy sa mapa. Dahan-dahan silang pumasok sa loob ng madilim na lugusan. Bagaman nakaramdam ng takot, nilakasan na lamang nila ang kanilang loob. Gamit ang flashlight, tinahak nila ang madulas at malumot na daan.
Ngunit habang papalalim sila sa loob, napansin nila ang mga nagkalat na bangkay. Nagkatinginan ang magkapatid, nanginginig sa takot. Ate, mga tauhan niya ni Mang Edmundo. Mga patay na sila. Wakwak lahat ng tiyan nila. Huwag kang titingin. Diretso ang lakad. Pero ate, tutuloy pa ba tayo? Baka kung anong mangyari sa atin. Baka matulad tayo sa mga bangkay niyan. Hindi ko hahayaang mangyari sa atin yan, Buknay. Magtiwala ka sa akin. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Natatakot ako, ate. Humawak ka sa kamay ko. Diretso lang ang lakad. Kailangan nating malaman kung bakit sobrang napakahalaga kay Itay ang mapang yun. Walang nagawa si Buknay kundi sumunod sa kanyang kapatid. Maingat niyang inalalayan si Rosario habang ang isang kamay naman may hawak na flashlight. Ilang sandali pa may narinig silang mga sigaw mula sa kaibuturan ng kuweba. Agad na sinenyasan ni Rosario ang kapatid na patayin ang ilaw at mabilis naman itong tumalima. Dahan-dahan silang naglakad patungo sa isang lagusan na may aandap-andap na liwanag. Pagkarating nila roon, marahan silang sumilip upang silipin ang pinagmumula ng ingay. Ngunit halos manghilakbot sila sa kanilang nasilayan. Nakabitin ng patiwarik si Mang Edmundo at Bebe at Natoy. Napatakip si Buknay ng sariling bibig upang hindi mapasigaw. Nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan ni Natoy, wakwak ang tiyan nito at ang kanyang mga bitukay nakabitin at ngayon pinag-aagawan ng mga gutom na aswang. Diyos ko po, totoo nga ang sinabi ni Aling Isabel. May mga aswang nga dito. Ate, umalis na tayo rito. Baka makita pa tayo ng mga aswang. Sandali, Buknay. Ate, nagsisialisin na yung mga aswang. Hinihila nila si Mang Edmundo at saka si Bebe. Ito na ang pagkakataon natin. Hanapin natin ang kinalalagyan ng ginto. Pero ate, kunin mo ang metal detector. Kailangan natin kumilos ng mabilis. Opo, ate. Sinimula na magkapatid na tukuyin ang kinalalagyan ng nakatagong yaman. Halos maduwal pa sila nang madaanan ang bangkay ni Natoy. Wakwak na ang tiyan at nakadilat pa ang mga mata. Tila humihingi ng saklolo kahit wala ng buhay. Maingat na inilabas ni Rosario ang metal detector. Eksperto siya na ginamit ang itinuro sa kanya noong ng kanilang ama. Una niyang kinalibre ang device, saka ito binuksan. In ground balance, sinet niya ito ng gold mode. Tiniyak na nasa tamang sensitivity. Mabilis din niyang isinuot ang headphones upang mas malino niyang marinig ang anumang sinyales mula sa ilalim ng lupa. Buknay! Bakit, ate? Dito sa kinatatayuan ko, may naririnig akong malalim na tunog. Akin na ang pickaxe. Mag-umpisa na tayong maghukay. Sigurado ka? Oo, sigurado ako. Consistent ang tunog na naririnig ko mula sa metal detector. Kaya sige na, mag-umpisa na tayong maghukay. Opo, ate. Dahil may sugat sa braso si Rosario at si Buknay, siya ang pwersang naghukay sa lupa. Salitan silang magkapatid sa pagpapabilisa ng kanilang trabaho. Ngunit sabay pa rin nilang iningatan ang kanilang bawat kilos. Samantala, dinala ng mga aswang sina Edmundo at Bebe sa isang liblib na bahagi ng gubata kung saan natagpuan nila ang isang altar na palilibutan ng mga sulo. Hindi mapigilan ni Bebe ang pagtulo at pag-iyaka habang itinatali si Mang Edmundo ng patayo sa gitna ng nagliliyab na mga sulo, habang siya naman inhiga sa isang higaan na gawa sa kahoy at talahib. Sa gilid niya may mga figurang gawa sa kahoy na nakatambad sa dilim. Patuloy na nagpupumigla si Bebe dahil sa matinding takot. Maya-maya pa'y narinig nila ang isang kakaibang awit
mula sa mga aswang na hindi nila maunawaan ang wika, habang itinataas ang mga kamay sa mga anito at tumitingala sa bilog na buwan. Pakawalan niyo ako rito! Ano bang gagawin niyo sa amin? Nagmamakaawa ako. Pagkawalan niyo ako. Magbabago na ako. Hindi na ako manlalabag sa mga tao sa baryo namin. Basta pagkawalan niyo lang ako. Kayo ang aming alay sa aming anito. Hindi! Pakawalan niyo ako! Ayoko mamatay! Maawa kayo! Diyos ko, tulungan niyo kami. Sunugin siya! Anong? Hindi! Gaboy! Sinunog niyo si Mang Edmundo! Mga wala kayong puso! Dukutin ang puso niya! Hindi! Hindi! Kasabay ng pagkatubok ng katawan ni Mang Edmundo, marahas na dinukot ng mga alagada ng aswang ang puso ni Bebe. Agad niyang ikinamatay. Sinaid nila ang dugo ng babae. Isinalin ito sa isang paliguang gawa sa kahoy. Do'y nahiga ang renang aswang at binasa ang buong katawan niya ng sariwang dugo ni Bebe. Samantala, patuloy pa rin sa paghuhukay ang magkapatid na Rosario at Buknay hanggang sa biglang huminto si Rosario. Buknay, iabot mo sa akin ang pinpointer. Opo! Eto ate, oh! I-on ko lang to at ilalapit ko dito sa bandang to kung saan malakas ang sagap ng metal detector. Kumusta ate? Positive ba? Oo, Buknay! Mas lumalakas ang vibration na tunog. Malapit na tayo sa object. Dahan-dahan na lang paghuhukay natin para hindi natin masira kung sakaling bulyo nito. Gold bars, ate? Oo, Buknay! Sinimula na magkapatid ang dahan-dahang paghuhukay. Ilang sandali pa'y tumambad na sa kanila. Ang isang kahong yari sa pilaka. Nagkatinginan ang dalawa bago sabay na maingat itong iniangata. Matapos mailabas ang kahon, agad nilang iniligpit ang kanilang mga gamit. Magkatuwang nilang binuhata ang mabigat na kahon. Muling sinulyapan ang bangkay ni Natoy bago nagpatuloy sa paglalakad. Nakalabas na sila ng kuweba. Buong akala nila'y ligtas na sila. Subalit, bigla nilang narinig ang alulong ng mga aso, pagaspas ng malalaking pakpaka at ang pagpupulasa ng paniki mula sa kung saan. Ate, ang mga paniki, tsaka ang alulong ng mga aso. Baka may aswang sa paligid. Buknay, tulungan mo ko. Buhatin natin ang kahon. Kailangan makaalis tayo dito. Ibalik niyo ang kayamanan ko! Ate! Aswang! Napakapangit ang itsura niya! Buknay, tumakbo na tayo. Hindi na tayo dapat mahuli. Oo, ate! Takbo, Buknay! Hulihin sila! Hindi nila pwedeng makuha ang kayamanan! Diyan nakasalalay ang ating pagkain! Mabibili sila, ate! Bumabagal ang takbo natin dahil mabigat ang hauna at may sugat ka! Hindi nila pwedeng makuha ulit ang mga ginto. Buknay, ito ang ginagawa nilang fight para sa mga tao. Ngayon alam ko na kung bakit gustong ipasunog yan sa atin ni Itay. Ate! Nandiyan na sila! Tumakbo ka lang! Pagod niya ako, ate! Buknay, hindi tayo pwedeng huminto. Bilis, kumapit ka sa akin! Pagod niya ako! Buknay! Ang pangontra bigay ni Aling Isabel! Patuloy sa pagsalakay ang magkapatid sa kasukalan ng gubata habang hinahabol sila ng mga aswang.
Ngunit dahil sa matinding pagod ng pinagdaanan nilang hirap, unti-unti silang nanghina. Bumagal ang kanilang pagtakbo at yun ang naging dahilan upang maabutan sila ng mga aswang kasama ang reyna ng mga ito. Ibalik niyo sa akin ang kahon ng ginto. Hindi! At kahit kailan, hindi na tumuling mapapasa kamay ng mga katulad ninyo! Kung ganon, matutulad ka sa ibang mga taong kinain ko. Hindi ako basta tao lang na pwede mong kainin! May kondisyon ako sa'yo! Ikaw pa talagang may ganang magbigay ng kondisyon. Sige, ano yon, tao? Maglaban tayong dalawa! Ate, anong ginagawa mo? Alam mo wala kang laban sa kanya. Tama ang bata. Wala kang laban sa isang katulad kong makapangyarihan. Subukan mo ako! Sa oras na matalo ako, iyon ang kahon ng ginto. At sa oras na matalo kita, hahayaan mo akong makaalis kami ng kapatid ko at ang ginto! Sandali! Lugi ata ako sa partihan. Katulad ng sinabi mo, makapangyarihan ka. Kaya anong laban ko sa'yo? Alam mo naman pala, bakit ka pa nagbibigay ng kondisyon? Dahil gusto kong mamatay na lumalaban. Hindi bilang pagkain niyo lang. Ate, huwag mo nang gawin to. Mamamatay ka kapag ipinagpatuloy mo yan. Paano na ako kapag namatay ka? Nay, huwag kang mag-alala. Walang hindi kakayanan si ate para sa'yo. Simulan na natin ang duelo nang matapos na ito at makain ko na kayong magkapatid. Sabihan mo mga alagad mo na walang makikialam sa laban natin. Sige, narinig niyo ang aking katunggali. Walang mangingialam sa aming laban. Panoorin niyo kung paano ko gutay-gutayin ang kanyang katawan. Agad na umalulong ang mga aso at nagsimula ang laban sa pagitan ni Rosario at ng reyna ng aswang. Sa bawat pagdapo ng mga kuko ng reyna sa katawan ni Rosario, narinig ang malakas na palahaw ng iyak ni Buknoy, dulot ng matinding takot. Ngunit patuloy na bumabangon si Rosario, hindi sumusuko sa kabila ng sakit upang lumaban para sa kanyang sarili at para sa kapatid. Ano, tao? Sumusoko ka na ba? Halos hindi ka na makatayo. Hanggat may hininga pa ako, hindi ako susuko. Ate, umuubo ka na ng dugo. Buklay, Tatapusin na kita. isasaboy ko sa kanyang pangontrang bigay sa akin ni Aling Isabel. Hetong sayo! Sinabuyan mo ko ng maraming pangontra gamit ng albularyo. Nasusunog ang balat ko. At para tuluyan ka ng mamatay, papaliin kong pakpak mo. Hindi! Ang pakpak ko! Hindi ako pwedeng mamatay! Ikaw ba ang pumatay sa tatay ko? Ikaw ba ang nagbigay sa kanya ng mapa? Natuklasan ng ama mo ang aming kuweba. Ninakaw niya ang mapa upang sirain para wala nang mag-interes na pumunta rito. Gusto niyang sirain ang bitag ko para sa inyong mga tao. Kaya pinatay siya ng mga alagad ko. Pinatay mo ang tatay namin. Masama ka. Mamamatay ka. Susunugin kita. Mamamatay ka. Masusunog ka sa impyerno. Sige,
subukan niyo kami galawin, papatayin namin kayo! Katulad ng pagpaslang namin sa reyna niyo! Ate! Ang anting-anting! Itapat mo ang amulet sa liwanag ng buwan, Buknay! At banggitin mo mga kataga dito para tuluyan ang mawala ang mga aswang na ito! Opo, ate! Ginawa nga ni Buknay ang sinabi ng kapatid. Itinapat ang mahiwagang amuleta na ibinigay ni Isabel. Binanggit niya ang mga matalinghagang salita mula rito. Unti-unting bumalik ang anyong tao ng mga aswang. Tuluyan na silang nanghina. Ito ang naging pagkakataon ng magkapatid upang sunugin ang katawan ng mga ito. Nang mag-uumaga na, nagsimula silang bumaba mula sa bundok upang hindi makaagaw pansin. Inilagay nila ang kahon sa isang itim na sako na tila basura lamang ang laman. Pagbalik nila sa bahay ni Isabel, nagulat ito sa kalagayan ni Rosario. Ay, Diyos ko! Mabuti na lamang at ligtas kayo! Nagpapasalamat po ako ng marami sa Panginoon, Aling Isabel, dahil hindi niya po kami pinabayaan. Alam ng Diyos na busilak ang inyong kalooban, kaya hindi niya kayo pinabayaan. Ano nga palang nangyari sa mga aswang? Ginamit po namin ang mga pangontrang bigay ninyo. Tapos yung amulet, ang galing nga po eh. Nanghina yung mga aswang, kaya nasunog namin sila ni ate. Mabuti naman. Ipinagdasal ko talaga sa Panginoon na gabayan kayo. Maraming salamat po sa pagpapahiram niyo sa amin ng amulet. Ibabalik na po namin sa inyo to. Rosario, Buknay, katulad ng sinabi ko noon, matanda na ako at wala na akong ibang pamilya. Kaya ipamamana ko na sa inyo ang amulet na iyan. Po? Pero... Wala nang pero-pero. Sa inyo na. Tao sa puso ko itong ibibigay. Ang tanging hiling ko lang, ingatan ninyo ito. Galing pa ito sa aking kanununuan. Aling Isabel, nakuha na po namin ng ginto. Gusto ko po na bigyan kayo ng Huwag na. Malapit na akong tawagin ng may kapal. Ngunit kayo, mga kabataan, ay nagsisimula pa lamang. Marami pa kayong tatahaking landas. Hindi ko na kailangan ng kayamanan. Gamitin niyo na lamang ang mga gintong yan sa tama. Aling Isabel. Hindi makapaniwala si Rosario kung gaano kabusilak ng puso ng matandang si Isabel. Hindi tulad ni Edmundo na sakim sa salapi at mapanglamang sa kapwa. Nanatili ang magkapatid sa bahay ni Isabel. Hindi nila binalak na bumalik sa kanilang nayon dahil alam nilang mainit pa rin ang tingin ng mga tao sa kanila roon. Ngunit isang araw, nagpasya ang magkapatid na dumalaw sa puntod ng kanilang ama. Tay, kumusta na po kayo dyan? Pasensya na po at ngayon lang kami dumalaw. Patago pa nga po eh. Mainit kasi ang mga mata sa amin ng mga taga rito sa atin dahil sa mapa. Pero tay, may good news po ako sa inyo. Napatay namin ni Buknay ang reyna ng mga aswang. Naiganti ko na po kayo. Nakuha rin po namin ang gintong nakatago sa kuweba ng Karoy-Royan ni Tay. Siguro po, kung buhay ka, proud na proud ka sa amin. At siguro, naipagamot ka na namin. Magaling ka na po sana ngayon ni Tay. Pero, ganito po talaga ang kagustuhan ng Diyos. Ikaw ang ginawa niyang daan para matuldukan ang kawalang hiyaan ng mga aswang sa pagbibitag sa mga tao gamit ang mga gintong nakatago sa kuwebang yun. Itay, mahal na mahal ka po namin. Mahal na mahal ka po namin, Itay.
Palagi niyo po kaming babantayan ni ate ha. I love you po. Matapos dalawin ng magkapatid ang puntod ng kanilang ama, muli silang bumalik sa karuyroyan kung saan naghihintay ang bago nilang pamilya, si Aling Isabel. Masaya ang matanda dahil sa wakas nagkaroon na rin siya ng pamilyang matagal niyang pinapangarap. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, pilit na binago ng magkapatid ang kanilang buhay. Ipinagpatuloy nila ang kanilang pag-aaral. Nagsimulang tumulong sa mga charity foundation, lalo na sa mga batang kapuspalad. Hanggang ngayon, hindi tumigil ang magkapatid sa pagtulong sa mga batang naulila ng kanilang mga magulang. Isang pangakong iniukit nila sa puso bilang pag-alaala sa kanilang nakaraan at bilang pagtanaw ng utang na loob sa mga taong naging gabay nila at higit sa lahat sa tulong ng Poong May Kapal.